Yun, kasi mga nakaraang weeks and days after namin manggaling ng Bicol, grabe talaga ang weather. Lagi na lang pag naiisip lumabas, middle finger ang langit talaga. Parang talaga nananadyang nangaasar na wait, di kayo pwedeng mag-ride kasi talagang okay lang kung ambon-ambon eh. Medyo talagang erratic yung rain sa area namin. Kaya ito, nung early this morning, nung nag-check ako ng weather report, bigla lang randomly ko na naisip, tignan ko nga kung kamusta weather ngayon. Aba, cloudy lang. So sabi ko sige lalabas ako. And ito nga, true to it, maras ako kanina early morning. Oo nga, talagang very cloudy and talagang may maaraw. So ito, naisip kong umakyat ng Tags kasi sobrang tagal na namin di nakapunta talaga rito. I mean, nung kami ni GJ, nung dumaan kami, is kasi umuwi kami na pauwi. I mean, this is yung what do you call this, yung route namin na pauwi kami from nanggaling kami kay Lapor. So hindi ko naman masabi nag-stop talaga kami. Talaga hindi kami actually, talagang dumaan lang kami. Dahil part talaga to ng route na dadaanan namin. So yun, kaya sabi ko, nakakita ko, titignan ko kung ano may mga nagbago ba, what's new, may mga new places or new sites bang makikita dito sa area ni Tags. And so far medyo pareho naman, may na-discover pa nga akong new road. And yun, medyo nagtagal lang ako dun sa place kung saan ako kumain. And I was chatting with a few people, so catching up on some stuff habang ini-enjoy lang yung what you call this, yung lake view ng Taal while staying there. And ito, tumuloy ako dito. Sabi, isip ko bumaba rito dahil itong this road na kung saan ako dumadaan ngayon, medyo matagal na rin ako di nakadaan dito. Because the very last time na dumaan ako dito, medyo talaga to, medyo treacherous ng panahon na yun. Daming landslide, medyo madulas talaga yung road. And hindi na ako umulit nung dumaan ako nun. The moment ngayon, sobrang lamig. It doesn't look like it kasi medyo sunny, pero malamig talaga. And it's already, ano oras na ba? It's already 9, no? It's already 9 a.m. and malamig pa rin. So it's kinda good kasi nakikisama yung weather. And alam nyo naman, pag tayong mga nagra-ride, gustong-gusto natin is as much as possible very sunny and dry. And since nga syempre nag-uulan na madalas this past few months, talagang yung greenery sobrang lumaki na. Before kasi nung summertime this year, medyo brownish lahat to. Pero ngayon medyo talaga sobrang lush na yung greenery. Ito, ganda rin, no? Patuloy na natin to. Wait, stop. Tabi tayo para hindi dangerous. Ganda rin, no? Yeah. Ganda nung overlooking ng area na to. So, hopefully may makita yung magandang spot na matitigilan along the way. Kasi ko rin to hindi ko talaga masyadong nadadaanan. Init kasi dun eh. So anong tumigil? Oh well, hindi tayo humanap. May mga ongoing construction pa rin. May mga insects flying around. And maraming doggies sa kalsada. Sobrang damag, nakakatawa. Ito, lush, greenery na cover yung kalsada. Kapag randomly gusto nilang mag-ikot-ikot din na wala masyadong sasakyan, wala masyadong mga tao, walang crowd, gusto nilang mag-appreciate ng road, okay naman daan dito.
Ingat lang kasi medyo maraming ginagawang construction, naglalatag sila ng steel nettings. Siguro kasi for prevention ng landslides. Isipin ko kung babalik ako dito or ikot tayo dun sa kabila sa may Sungay Road. There's something talaga with nature, no? Kapag lumabas, mag-relax, just try to really slow down sa pace ng day-to-day. There's really something with nature na I think everybody can connect to. And ito again, going back sa Bautista Road na to, sobrang mag-i-enjoy talaga kasi ang daming turns. Yung maganda na nga yung scenery, maganda na yung weather, wala pa masyadong dumadaan, maraming twists and turns. Ito medyo sanay na rin dito sa portion na to. Malaking rock formation pala. Wala lang, nakikita ko to noon. Ito, dami na rin dito nakalagay na steel nettings. Daming turns. So yung lake, nandito na sa kabilang side. Nagbend na yung turn. Medyo lumalapad na yung roadway. Oo. Like I said, talagang napakaraming twists and turns itong place na to. Ito maganda. Tigil muna tayo dito. See and check. Maganda. Ito na yung kasi medyo nahaharangan ng net, pero ayun na yung view nung lake. Nag-erode yung nag-erode or tama, nag-erode nga yung ilan sa mga blockage. Ganda pa rin ng mga view. And as always, pag namamasyal-masyal ka talaga, yung dalawang sobrang tinding challenge is yung pagtingin at yung pag gusto mo ng tignan yung view ng mga nakikita mo, diba? Ganda. Sobrang daming yung aquaculture. So cultivation ng, I'm not sure kung tawilis ba yan or something, basta kung ano man yung tinatanim, yung pinalalaki nila dyan sa lake. Yan, so ito medyo pasigsag pa yung road na yun bago umabot dun. Pero yan, medyo actually nagsastart ng uminit. Ito, continuing na ulit pababa. So medyo na talaga, medyo warm na dahil nga na rin it's almost, it's quarter, so about quarter to 10 na din. Kaya ito medyo maligam-gam na. Ito, palaki na siya ng palaki. Yung pinaka-iconic na laging dinadayo ng mga tourists pag pumupunta ng area ni Tagaytay, which is dito found sa Talisay, Batangas. Dito na, nasa Barangay Sampaloc na tayo. Ito, bumaba lang ako sandali dun sa may Talisay, may Barangay Sampaloc itself, pero hindi mo rin naman wala naman masyadong makita from dun sa area. I mean, lalayo ka pa talaga para mag-free up pa yung
yung view or yung road. Eh, sabi ko, sige, babalik na lang tayo dito. And sabi ko nga earlier, naisip ko nga na babalik sana dapat, or rather, pupunta sana sa Sungay Road. Pero malayo-layo pa talaga kasi yun eh. Nandun pa siya sa may kabilang part ng town. Kaya ito, dito naman tayo. Ano, maganda-ganda yung view ng bay from here. And again, ito, start na ulit ng mga twists and turns. Nandito yata tayo kanina. Ito nga. Nag-stay kanina. Makita yung view ng coast. Ito rin, no? Pwede natin makita dito yung view ng coast. Ayan. And going there, papunta rin, no? Dun. So if kanina pa downhill tayo, ngayon naman is more on puro paahon. Medyo mas madali siya i-control, of course, again, kasi pag nag-release ka ng throttle or nag-down throttle ka, nagsa-slow down yung motor faster. And still, ito, almost magte-10 na talaga. And again, yung climate, maganda pa rin talaga. Hopefully, makabalik tayo ng hindi inulan. Ito, tuloy-tuloy pa rin nating inaakyat yung road na pinanggalingan natin kanina. So, yeah, ito na ulit yung mga mahabang turns. Ito medyo mahabang C-turn. Ito, sobrang lamig na ulit. Kasi halfway na tayo dun sa pinaka part ng Tagaytay itself. Ito, yun, no? Sobrang nakaka-enjoy talaga ang mga roadways na nasa loob ng nature. Ito, wala namang exciting na nangyayari. Liko pa rin ang liko. Habang tinitingnan ko, may biglang nakakasalubong. Kailangan mong picturean ka? Okay na? May nakita pa tayo doon may isa rin tayong kasamang nagmumotor na nagpo-photo ops. So tinanong lang natin kung gusto niyang picturean siya. Goods na raw siya. Yun. Tagasaan ako. I'm not sure kung ano. Dito, yung view ulit ng lake. Dito, malapit na tayo sa taas. And of course, kung malapit tayo sa Tagaytay, so again, iba na naman yung lamig. So yun, enjoying naman yung dinaanan natin na kalsada. Again, yung climate na nakikisama as well as yung very few ang mga nakakasabay na sasakyan. Dito na. Heading tayo ngayon sa direction napapunta ng heading tayo ngayon ng direction towards ng Sky Ranch. Ito pa lang tayo, ito pa lang yung mga cluster ng malls. Kasi kalalampas pa lang natin ng rotonda. Natin yun naman dito. So far still very familiar yung mga places, yung mga nakikita ko. Ito yung Mahogany Market. Ito guys, pababa na tayo ng Tagaytay. So like I said kanina, simple na lang naman, naisip lang na gumala at umikot kasi random na magandang pakita ng weather forecast. So kasi kanina nanggaling tayo doon sa kabilang side, yung from actually yung sa Silang side na na-discover ko lang na daanan kanina. And sabi ko, dito naman tayo pabalik para at least iba naman yung makita. And again, update lang din sa
I mean, update lang din about sa mga nakikita or possible na makitang bago. To medyo ano naman, medyo nagsa-start na nararamdaman ko na rin na medyo sunny na talaga siya, which is still much better than randomly na biglang umulan. All throughout naman ng travel natin earlier was wala naman, sakto lang. I mean, malamig lang naman yung climate. Yung breeze is very minimal. Ngayon biglang ang lakas. Sobrang windy talaga. So far natin yun naman, except for yung pavement, humaba na yung pagkaka-asphalto ng section na to. So before parang hindi pa siya abot dito, ngayon hindi humabot na hanggang dito, which is good. I mean, so okay naman talaga na naayos yung mga ating mga roadways na para mas makinis siya at mas madaling daanan. At hindi rin dangerous, especially for sa mga nagmumotor or nagbabike. Okay guys, dito na tayo dumaan sa Amadeo Silang Bypass Road. From kasi kung saan tayo bumaba, and gusto ko lang din kasi again, makita yung updates nga about sa mga palibot ng mga usual kong pinapasyalan. And so far, ito yung biggest thing na nakita ko na cover na ng asphalt yung kalsada. Dati kasi cemented lang to and may mga portions pa nga na uneven yung elevations, tapos yung iba naging may mga butas na. So ito nakakatawa kasi very smooth na siya. So far yung kanina yung mga dinaanan naman natin, wala naman masyado talagang nagbago doon sa mga sa places of tags, and pati yung portion ng Amadeo na nababa ko na. May mga ilan lang na before under construction na ngayon maybe operating na, dahil dadaanan ko dapat si chief mechanic. Although sabi ni Chief wala siya sa bahay ngayon kasi meron siyang duty sa ibang location sa Cavite. So kaya gagawin ko na lang ito, didiretso na lang ako dito rather than bumaba pa. Although on the way din naman yun kahit doon ako dumaan. Pero again, for a change nga, dito naman na tayo dumaan sa Amadeo Silang Bypass Road. So anyways, that's it, and if na maabot kayo sa part nito ng video, thank you for watching, and always, it's another day and another brew. Peace.